So bago tayo magsimula ng ating Lord's Day Sermon, samahan niyo po ko na imuko at manalangin. Banal at mahabagin naming Amang Diyos na lumikha ng langit at lupa at makapangyarihan sa lahat. Una-una po sa lahat, nagpapasalamat po kami dahil sa dakilang kaligtasan na pinikalog niyo po para sa amin. Hindi dahil sa aming magawa, hindi dahil sa aming mga katwiran, kundi dahil po sa inyong napakalaking habag sa amin. Isinugo niyo po ang inyong buto na anak na si Jesucristo para dumanak yung kanyang mahalagang dugo upang malinis ang lahat naming mga kasalanan. At dahil po sa sakripisyo niya na ito, ay nagkaroon po kami ng katiyakan na makakapasok na po kami dyan sa inyong kaharian. Dahil po sa pag-asa na pinagkaloob niyo po para sa amin, ay sa tuwing inaalala po namin ito ay labis-labis po kami nagpapasalamat. Nagpapasalamat din po kami na pagkatapos po namin naligtas, ay nilagay niyo po kami sa kalagitnaan po ng iglesia upang lumago at matuto ng masigit pa at masigit pa po kayo makilala. Nagpapasalamat po kami sa araw po na ito na binigay niyo po sa amin para magkatipon sa lugar po na ito upang pagsaluhan ang iyong banal na salita dito po sa Biblia. Humihingi rin po kami ng tulong sa tulong po ng Espiritu Santo upang tulungan kami na maunawaan po namin ang aming pag-aaralan at nawa ito po yung maging kalakasan po namin sa aming espiritu habang kami ay naghihintay sa ikalawa ninyong pagdating. Alam po namin na marami pa po kami mga bagay na hindi alam at hindi pa kami sapat sa iyong harapan at kami po ay mahina at madali pa rin natatangay ng sanlibutan. Ngunit aming Ama, naniniwala po kami na sa pamamagitan po ng iyong mahabaging mga kamay at sa tulong po ng Espiritu Santo, kayo po yung nag-iingat at nagagabay sa bawat isa po sa amin. Aming Ama, dinadalangin din po namin yung mga brothers and sisters na maaaring papunta pa lamang sa lugar po na ito. Pakiusap, ingatan nyo rin po sila at gabayan. Naway tulungan nyo rin po sila na makapaganda ng kanilang puso sa pakikinig ng iyong salita. Ganon din, maaaring may mga brothers and sisters po na hindi po namin makakasama sa oras po na ito. Pakiusap, ingatan nyo rin po sila kung saan man sila naroroon. Gabayan nyo po sila upang maingatan po nila yung kanilang Christian life at hindi po sila mahulog sa anumang mga pakana ni Satanas. Na aming Ama, ganon din, dinadalangin po namin ng patuloy ang mga brothers and sisters na maaaring nakakaranas po ng mga kahirapan sa kanilang pisikal at ganon din sa kanilang espiritu. Patuloy niyo po silang palakasin, patuloy niyo po silang bigyan ng panibagong kapangyarihan upang makapagpatuloy sila sa kanilang Christian life at magawa po nilang mapagtagumpayan ang mga napagdadaanan po nila mga pagsubok. Aming Ama, dinadalangin po namin, naway tulungan niyo po kami sa araw po na ito, naway mapuno po yung aming puso ng biyaya sa pamamagitan po ng iyong salita. Muli maraming salamat po at lahat po ng ito ay dinadalangin po namin sa pangalan ng Panginoong Jesucristo na sa amin ay patuloy nagmamahal. Amen. So buksan po natin sa ating mga Biblia sa Roma chapter 8. Sa bagong tipan, sa aklat ng mga taga-Roma chapter 8, babasahin po natin mula verse 24 hanggang 25. Roma chapter 8, verse 24 hanggang 25. Babasahin po natin ito ng sabay-sabay kapag nakita na po. Roma chapter 8, verse 24 hanggang 25. Kapag nakita na, babasahin po natin ng sabay-sabay. Okay. So, nakita na po. Basahin po natin ang sabay-sabay sa verse 24 and verse 25. 3, 2, 1. Sapagkat tayo iniligtas sa pamamagitan ng pag-asang ito. Ngunit ang pag-asang nakikita ay hindi pag-asa. Sapagkat sino ang nakikita? Subalit kung umaasa tayo sa hindi natin nakikita, hinihintay natin itong may pagtitiis. So muli, magandang umaga po, brothers and sisters. Kamusta po kayo? So, dahil sa biyaya ng Diyos, ay patuloy po tayong nabibigyan ng pagkakataon para makapakinig ng kanyang salita. At mula po sa mga verses na binasa po natin, pag-iisipan po natin kung ano po yung kalooban ng Diyos sa atin bilang kanyang mga anak. So, meron pong mahalagang mensahe na nais iparating yung Diyos sa pamamagitan ng verses na binasa natin kung paano tayo makakapagpatuloy sa ating Christian life habang naghihintay tayo sa pagdating ng Panginoon. Dito, meron pong nabanggit na dalawang bagay. Yung pag-asa na nakikita at yung pag-asa na hindi nakikita. Sabi dito, sa verse 24, ngunit ang pag-asa na nakikita ay hindi pag-asa. Actually, hindi talaga pag-asa. Yung pag-asa na nakikita. Bakit? Yung mga bagay na nakikita ay nag-fade. Naintindihan po, nawawala. Temporary lang.
Pero ano po yung mga bagay na hindi nakikita? Yung mga bagay na hindi nakikita ay may kinalaman sa Diyos. At ito po yung mga spiritual na bagay. At bilang mga Kristiyano, ano yung attitude na dapat natin maging? Sabi dito, hinihintay natin itong may pagtitiis. Bakit? Kasi ngayong pag-asa na yon ay buhay na pag-asa. Yung pag-asa na yon ay siguradong darating sa atin. Naintindihan po? Yung mga tao sa panahon po natin ngayon, kagaya rin natin noon, umaasa tayo sa mga bagay na nakikita lang. Pinagsisikapan natin na hanapin yung mga bagay na temporary lang. Pero yung mga bagay na inaasahan ba natin noon, nakuha ba natin lahat? Hindi. Tama po ba? Hanggang ngayon, nanatili pa rin siyang pag-asa para sa atin. At hindi tayo sigurado kung dadating pa yun. Naintindihan po. Pero yung pag-asa na galing sa Diyos, pwede nating hintayin. Bakit? Sigurado yung dadating. Naintindihan po. Ito po yung pagkakaiba ng isang Kristiyano at sa hindi Kristiyano at hindi ligtas. Yung mga Kristiyano, yes, meron tayo natanggap na pag-asa. Nandito na sa atin ito ngayon. At hinihintay na lang natin ito pagdating ng Panginoong Jesucristo. Pero yung mga tao na hindi pa saved, wala pa sa kanila yung pag-asa na ito. At ang pag-asa nila ay dun sa mga bagay na nakikita lang. Yung pag-asa nila ay hindi sa langit, kundi dito sa lupa lang. Pero tayo po bilang mga Kristiyano, mayroong tayong pag-asa dun sa mga bagay na hindi nakikita. Kaya, nagtitiis tayo. Inihintay natin ito na may pagtitiis. Naintindihan po. Kaya naman, napakahalaga para sa atin na malaman paano ba tayo nagkaroon ng pag-asa na ito. Kaya po nang binanggit dito, sabi dito, sapagkat tayo iniligtas sa pamamagitan ng pag-asang ito. Ano yung pag-asang ito na nagligtas sa atin? Ito po yung aalamin natin. So sabi dito, pag-asa ng pagkukup sa verse 23. Basahin natin. Ano ba yung pag-asa na nagligtas sa atin? Basahin natin verse 23, 3 to 1. At hindi lamang sang nilikha, kundi pati naman tayo na mayroong unang bunga ng Espiritu, na tayo na may dumaraing din sa ating mga sarili sa masidhing paghihintay ng pagkukup ang pagtubos sa ating katawan. So yung pagkukup at pagtubos sa ating katawan, ito yung pag-asa na meron tayo ngayon. Yung pag-asa ng pagkukup, natanggap na natin. Yung pag-asa ng pagtubos sa ating katawan, wala pa. Pero hinihintay natin. Naintindihan po. Alam natin na dahil sa ginawa ng Panginoong Jesucristo, tayo po ibinigyan ng karapatan o kinupkup bilang anak niya. Naintindihan po. Tingnan po natin, John chapter 1, verse 12. 1, chapter 1, verse 12. Basahin natin mula verse 12 hanggang 13. 1, chapter 1, verse 12 hanggang 13. Basahin po natin ang sabay-sabay. 3 to 1. Subalit, ang lahat ng tumanggap sa Kanya na sumasampalataya sa Kanyang pangalan, ay Kanyang pinagkalooban sila ng karapatan na maging mga anak ng Diyos, na ipinanganak hindi sa dugo, o sa kalooban ng laman, o sa kalooban ng tao, kundi ng Diyos. Sabi dito, sino man, o sabi dito, lahat ng tumanggap sa Kanya na sumasampalataya. So, huwag tayong malito. Baka sabihin ng iba na, ayan, tinanggap talaga si Jesucristo, kailangan talaga siyang tanggapin sa ating puso. Actually, yung pagkakasulat ay magkasama. Sabi dito, tumanggap sa Kanya na sumasampalataya. Naintindihan po. At yung word na pagtanggap, minsan nagagamit ng ibang tao sa ibang pagpapakahulugan. Kaya sabi nila na tinanggap nila yung Diyos, pero pag tinatanong patungkol sa kanilang kasalanan, hindi nila alam. Hindi pa rin nalutas. Naintindihan po. At hindi rin nila alam kung anong ginawa ng Diyos para sa kanila. Hindi nila alam kung ano yung sinasampalatayanan nila. Basta tinanggap lang daw nila. Okay na. Hindi po ganun yun. Sabi dito na tumanggap sa Kanya na sumasampalataya sa Kanyang pangalan ay Kanyang pinagkalooban sila ng karapatan na maging mga anak ng Diyos. Na ipinanganak hindi sa dugo, hindi sa blood relation. Yung kaligtasan hindi po dahil sa yung ating pamilya ay ligtas na, automatic ligtas na rin tayo, hindi po ganun. Hindi rin po sa kalooban ng laman, hindi dahil sa ating pakiramdam. Naintindihan po? Hindi dahil sa ating feeling o hindi rin dahil sa ibang tao. Hindi rin po sabi dito o kalooban ng tao. Hindi rin dahil sa atin. Naintindihan po? Yung kaligtasan na ibinigay ng Diyos sa atin ay sa pamamagitan na ng Panginoong Jesucristo. At sabi dito, kundi ng Diyos. Naintindihan po? Kaya naman, sa pamamagitan nito, malalaman natin na sino man yung naligtas na mayroong tamang pananampalataya, sila'y pinagkalooban ng karapatan na maging mga anak ng Diyos. Alam naman natin yung posisyon ng pagiging anak ng Diyos. Naintindihan po? Hindi ibig sabihin na kapag naging anak ng Diyos, magiging okay na lahat.
Naintindihan po. Yung pagiging anak ng Diyos ay hindi para dito. Para yun sa langit. Naintindihan po. Kaya habang nandito tayo sa mundong ito, bilang anak ng Diyos, ano po yung dapat natin gawin? Hintayin natin yung pag-asa na ibinigay na sa atin. Kaya nga nagtitiis tayo dun sa pag-asa na ibinigay ng Diyos para sa atin. Naintindihan po. Isa pa po. Roma chapter 8, verse 15 hanggang 17. Tingnan po natin. Roma chapter 8, verse 15 hanggang 17. Balikan po natin dun sa Roma chapter 8. Basahin naman po natin yung verse 15 hanggang 17. Basahin natin ng sabay-sabay, 3 to 1. Sapagkat hindi kayo tumanggap ng espiritu ng pagkaalipin upang muling matakot, kundi tumanggap kayo ng espiritu ng pagkukupkop, na dahil dito'y tumatawag tayo, Aba, Ama. Ang espiritu mismo ang nagpapatotoo kasama ng ating espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. At kung mga anak ay mga tagapagmana rin, mga tagapagmana ng Diyos at mga kasamang tagapagmana ni Kristo. Kung tayo nga nagtitiis na ayong kasama niya, upang tayo luwalatiing namang kasama niya. Sabi dito, tayo po'y tumanggap ng espiritu, hindi ng pagkatakot, kundi espiritu ng pagkukupkop. Ibig sabihin, adoption. Paano? Sa pamamagitan ni Jesucristo. Kaya nga, ang tawag natin ngayon sa Diyos ay Diyos Ama. Naintindihan po. Kaya nga, sabi dito na dahil dito tumatawag tayo, Aba, Ama. Hindi tayo pwedeng tawagin o hindi pwedeng tawagin ng mga tao yung Diyos na Ama kung hindi naman sila tunay na anak. Naintindihan po. Sa mga nanampalataya, sa mga tunay na naligtas, binigyan tayo ng karapatan na maging mga anak ng Diyos at magkaroon ng malapit na fellowship or restored fellowship sa harapan po ng Diyos. Ito po yung nangyari sa atin. Kaya yung pag-asa na ito na natanggap natin habang nandito tayo sa mundong ito. Yung pag-uukop, yes, dadating ito sa atin. Nais ng Diyos na malaman natin na kahit na mayroong mga kahirapan sa mundong ito, kahit na mayroong mga pag-uusig, mga hindi magagandang bagay na na-experience natin bilang anak ng Diyos, kailangan natin hintayin yung pag-asa ng Diyos dahil darating yun sa eksaktong oras na sinabi ng Diyos. Naintindihan po. Kaya naman, binanggit dito na at kung mga anak ay mga tagapagmana rin, mga tagapagmana ng Diyos at mga kasamang tagapagmana ni Kristo, kung tunay ngang nagtitiis tayong kasama niya, upang tayo luwalhatiin namang kasama niya. Sabi kung tunay tayo nagtitiis, ibig sabihin, nasa atin yung pangako. Naintindihan po. Nais ng Diyos na maunawaan natin yung kalagayan natin habang nandito tayo sa mundong ito sa pamamagitan ng Roma chapter 8. Naintindihan po. Kaya naman, nais ng Diyos na maunawaan natin na habang nandito tayo sa mundong ito, yes, may pag-asa. Hindi po pag-asa sa nakikita, kundi pag-asa na hindi nakikita. Ano po yun? Yung mga bagay na spiritual, mga bagay na may kinalaman po sa Diyos. Kaya nga sabi sa Ikalawang Korinto, chapter 4, verse 18. Tingnan natin. Ikalawang Korinto, chapter 4, verse 18. Ikalawang Korinto, chapter 4, verse 18. Basahin po natin, Ikalawang Korinto, chapter 4, verse 18. Basahin natin ng sabay-sabay, 3 to 1. Sapagkat hindi kami tumitingin sa mga bagay na nakikita, kundi sa mga bagay na hindi nakikita. Sapagkat ang mga bagay na nakikita ay may katapusan, subalit ang mga bagay na hindi nakikita ay walang hanggan. So yung pag-asa sa mga bagay na nakikita, yun ay huwad na pag-asa. Pero bilang isang Kristiyano, tayo po'y umaasa dun sa mga bagay na hindi nakikita. Dahil yun ay walang hanggan. Ibig sabihin, magpapatuloy. Walang katapusan. Kaya nga, naghihintay tayo na may pagtitiis at pagtitiyaga. Kasi yung pag-asa na meron tayo dun sa pag-asa na walang hanggan, ibibigay sa atin kapag dumating na yung Panginoong Jesucristo. Naintindihan po. Kaya yung pag-asa na binanggit sa Roma chapter 8, yung pag-asa ng pagkukupkop. Yung pag-asa ng pagkukupkop at pagkatapos, yung ating katawan naman ay tutubusin mula sa ating physical body. Naintindihan po. Kaya naman, napakahalaga para sa atin na maunawaan yung kalagayan po natin habang nandito tayo sa mundong ito. Ayun, balikan po natin sa Roma chapter 8. Tingnan naman po natin sa verse 23 hanggang 27. Basahin natin siya. Roma chapter 8 verse 23 hanggang 27.
Basahin po natin mula verse 23 hanggang 27. Basahin po natin ang sabay-sabay. 3 to 1. At hindi lamang sang lilikha, kundi pati naman tayo na mayroong mga unang bunga ng Espiritu, na tayo na may dumaraing din sa ating mga sarili, sa masidhing paghihintay ng pagkukupko, ang pagtubos ng ating katawan. Sapagkat tayo iniligtas sa pamamagitan ng pag-asang ito, ngunit ang pag-asa na ikita ay hindi pag-asa, sapagkat sino nga ang umaasa sa nakikita? Subalit kung umaasa tayo sa hindi natin nakikita, inihintay natin itong may pagtitiis. At gayon din naman, ang Espiritu ay tumutulong sa ating kahinaan, sapagkat hindi tayo marunong manalangin ng nararapat, ngunit ang Espiritu mismo ang nang pamagitan na may mga daing na hindi maipahayag. Ngunit ang Diyos na sumisiyasat ng mga puso ay nakakaalam kung ano ang kaisipan ng Espiritu, sapagkat siya ang namamagitan dahil sa mga banal ayon sa kalooban ng Diyos. So sabi dito na yung Espiritu Santo, yung tumutulong sa ating kahinaan. Bakit binanggit dito na yung Espiritu ay tumutulong sa ating kahinaan? Sapagkat hindi tayo marunong manalangin ng nararapat. Minsan, yes, kahit na alam natin kung paano yung form ng prayer, alam natin kung ano yung ipag-pray natin, minsan hindi talaga natin nasasabi lahat ng ipag-pray natin. Naintindihan? Yung mga daing na hindi natin na maipahayag. Pero sa pamamagitan ng Espiritu Santo, siya yung tumutulong. Naintindihan po? Siya yung nagbibigay sa atin ng karunungan para maidaing yung mga daing na hindi natin maipahayag lahat. Naintindihan po? Dahil nga siya, yung Espiritu ng Diyos, siya yung nakakaalam ng lahat ng ating pagdaing. Kaya naman, itong pangako na ito na ibinigay sa atin ng Diyos, itong pag-asa na ito ay nasa ating ngayon. Ngayon, yung hinihintay naman natin na pag-asa, pagdating ni Jesus, ay mahahayag sa pagdating ng Panginoong Jesucristo. Tingnan po natin. Roma chapter 8, verse 38 hanggang 39 naman. Roma chapter 8, verse 38 hanggang 39. Basahin natin, verse 38 hanggang 39, 3 to 1. Sapagkat ako'y naniniwalang lubos na kahit ang kamatayan man, ni ang buhay, ni ang mga anghel, ni ang mga pinuno, ni ang mga bagay na kasalukuyan, ni ang mga bagay na darating, ni ang mga kapangyarihan, ni ang kataasan, ni ang kalaliman, ni ang alinmang pangnilalang, ay hindi makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na kay Kristo Jesus na Panginoon natin. So ito po yung naging patutuo ni Apostol Pablo. Habang siya ay nasa mundong ito, ginagampanan yung kanyang ministry bilang isang apostol at inihintay yung pag-asa na ibinigay sa kanya ng Diyos, naunawaan niya na kahit na anumang mga bagay dito sa mundong ito na nakikita, pati yung mga bagay na maaaring dumating pa sa kanya, hinihintay niya ito na may pagtitiis. Bakit? Kasi nga, may pag-ibig yung Diyos na kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Naintindihan po. Yung pag-ibig po ng Diyos hindi nag-fade. Alam naman natin yung pag-ibig na ito. At dahil sa pag-ibig na ito, nagagawa rin po natin makapagpatuloy. Naintindihan po. Ngayon, yung paghihintay sa pag-asa na binanggit ko po kanina, hindi po ito paghihintay na parang wala kang ginagawa. Naintindihan po. Hindi po passive waiting. Yung pag-asa na meron tayo, yung paghihintay na meron tayo. Habang hinihintay natin yung pag-asa na darating sa pagkukup sa ating hamak na katawan, meron tayong dapat gawin. Ano po yun? Una, bilang nakatanggap ng biyaya ng Diyos, naunawaan natin yung kaligtasan kahit na hindi natin alam nung una, pero ipinaalam ito ng Diyos sa atin. Ano pong natural na lumalabas sa ating puso, lumabas sa ating puso after nating masave. Sabi sa awit 116 verse 12, ano yung aking isusukli sa Panginoon sa lahat ng kabutihan niya sa akin. Ito po yung natural. Dahil nga tayo ay nakatanggap ng biyaya na napakadakila, yes, natural po na lumalabas sa atin na suklian yung pag-ibig ng Diyos. Paano natin masusuklian yung pag-ibig ng Diyos? Kaya bang tumbasan ang buhay natin yung pag-ibig ng Diyos? Actually, hindi. Kahit na anumang gawin natin sa mundong ito, kahit na ano pang sakripisyong gawin natin, hindi kailan makakaabot sa pagsusukli dun sa ginawa ng Diyos para sa atin. Naintindihan po. Pero, ganun pa man, binigyan tayo ng pagkakataon para suklian ito. Kaya nga sabi ng mga awit, ano yung aking maisusukli sa Panginoon sa lahat ng kabutihan niya sa akin? Naintindihan po. Isang bagay po, nakalagay dito. Puntahan natin. Awit 116 verse 13. Basahin po natin.
Awit 116. Verse 13. Ano po yung kasunod hanggang verse 14? Awit 116, verse 12. Basahin po natin, verse 12 hanggang 14, 3 to 1. Ano ang aking isusukli sa Panginoon sa lahat niyang kabutihan sa akin? Aking itataas ang saro ng kaligtasan at tatawag sa pangalan ng Panginoon. Tutuparin ko ang aking mga panata sa Panginoon sa harapan ng lahat ng kanyang bayan. Tatanong siya sa verse 12, di ba? Ano yung aking isusukli? Ano po yung naunawaan niya? Para masuklian yung kabutihan ng Diyos sa kanya. Verse 13, aking itataas ang saro ng kaligtasan. Para saan? Para saan? Para din sa tao o dun sa iba na iniligtas din ng Diyos. Doon sa mga taong hindi ba nakakaalam ng kaligtasan na biyaya ng Diyos para din sa kanila. Kaya naman, wala siyang ibang inisip kundi yung aking isusukli sa Panginoon sa lahat ng kabutihan niya sa akin ay aking itataas ang saro ng kaligtasan. Naintindihan po. Kaya naman, napakahalaga para sa atin ng evangelism. Binigyan tayo ng Diyos ng isang bagay na kailanman hindi na mababawi sa atin. Ito po yung biyaya ng kaligtasan. At yung biyaya ng kaligtasan, hindi lang po ito dapat na manatili sa atin. Dapat din po natin itong ibigay sa iba. Kasi namatay din si Jesus para din sa kanila. Ang problema, hindi nga lang nila alam. Naintindihan po. Kaya evangelism para sa atin ay napakahalaga. Hindi ito optional. Naintindihan po. Ito po yung pagsunod sa kalooban ng Diyos at ito po isang paraan para masuklian natin yung biyaya ng Diyos para sa atin. Naintindihan po. Kaya naman, napakahalaga para sa atin na maunawaan. Habang inihintay natin yung pag-asang iyon, dapat po natin gampanan yung inuutos ng Diyos para sa atin. Ano po ito? Tulungan yung mga tao sa paligid po natin na sila ay maligtas. Naintindihan po. Kaya sabi sa Mateo chapter 28, yung dakilang utos ng Diyos para sa atin, humayo kayo hanggang sa kaduluduluhang bagay ng lupa. Puntahan ninyo. Imbitahan ninyo. Ayain ninyo. Tulungan ninyo. Para sila ay maligtas, malaman din nila yung kanilang kaligtasan. Naintindihan po. At yung pangako ng Diyos na hanggang sa huli, sasamahan ko kayo. Ito po yung malinaw na sinabi sa atin ng Diyos. Na habang ginagawa natin yung pag-evangelize, ginagawa natin ito, nakasama yung Diyos. Hindi nang mag-isa lang. Naintindihan po. Siya po ay kumikilos sa kalagitnaan ng church at tinutulungan tayo para magampanan po natin yung dakilang utos ng Diyos para sa atin. Lahat tayo ay mayroong ganitong klaseng puso kung talagang tunay tayo naligtas. Paano yung aking isusukli sa Panginoon sa lahat ng kabutihan sa akin? Una, aking itataas ang saro ng kaligtasan. Ano po ibig sabihin ng pagtataas? Pagtataas, ano po ibig sabihin? So yung resulta, pag tinaas mo, makikita ng iba. Pero para saan po yung pagtataas ng saro ng kaligtasan? Para saan po? Ano ba sabi sa verse 12? Para saan yung pagtataas? Ito yung pagsusukli sa kabutihan ng Diyos para sa atin. Naintindihan po. Kaya kung talagang tayo ay naligtas, yes, karapat-dapat lang talaga natin na itaas yung saro. Dahil yun po isang paraan na pinahintulot ng Diyos at yun po yung lumalabas sa atin bilang isang naligtas na itaas yung saro ng kaligtasan. Para kapag itinaas natin, ano yung magiging resulta? Makita ng iba. Naintindihan po. Kaya kahit na yes, alam ko po na tayo habang nandito sa mundong ito, habang hinihintay yung pag-asa na iyon, hindi dapat na maging passive lang yung ating Christian life. Naintindihan po. Hindi yung kagaya ni yung bansag sa Pilipino na si Juan de la Cruz na palitan, si Juan Tamad. Alam po niyo yung kwento tungkol sa kanya? Abot na niya yung bayabas. Kaso nga lang, naghihintay lang siya na bumagsak yung bayabas sa kanya. Yun po yung paghihintay na walang ginagawa. Naintindihan? Pero tayo po bilang isang Kristiyano, hindi po ganun. Hinihintay po natin ito na habang mayroon tayong ginagawa. Ano po yun? Tulungan yung mga tao sa paligid po natin para sila rin ay maligtas. Naintindihan po. Dahil napakahalaga para sa atin ng pagsunod sa kalooban po ng Diyos. At sabi dito sa verse 14,
tutuparin ko ang aking mga panata sa Panginoon sa harapan ng lahat ng kanyang bayan. Hindi lang po basta pagtataas ng saro, hindi lang basta pag-evangelize, kundi tatawag sa pangalan ng Panginoon, tutuparin ko ang aking mga panata sa Panginoon sa harapan ng lahat ng kanyang bayan. Naintindihan po. Yan ang unawaan ng mga awit na ito na yes, isa sa mga paraan na pwede niyang gampanan o gawin para masuklian kahit papano yung biyaya ng Diyos, yung pagtawag, ibig sabihin pagpipray at pagsunod sa kanyang kalooban. Naintindihan po. Kaso nga lang minsan, oo, nagpipray tayo. Pero palagi rin natin suriin. Ano ba yung pinagpipray ko? Yung pag-asa ba na hindi nakikita? O yung pag-asa lang na gusto nating makita dito sa sanlibutan ito? Yes, yun po yung dati nating pinapanalangin. Yung mga bagay na sana magkaroon ako ng ganito, na sana maging ganito kami. Yun yung mga pag-asa na nakikita natin dito sa mundong ito. Pero ano pong sabi sa Biblia, yun po ay hindi pag-asa. Naintindihan po. Dahil po yung panandalian lang. Ibig sabihin ba nito, wala na tayong gagawin na parte dito sa mundong ito, wag na magtrabaho kasi wala naman palang pag-asa doon. Hindi po. Ibig sabihin, wag natin hayaan na yung puso natin mo-occupy ng pag-asa na walang kabuluhan. Ano po yung pag-asa na dapat na nasa loob ng ating puso? Pag-asa sa mga bagay na hindi nakikita. Ito po yung mga bagay na pang walang hanggan. Naintindihan po. At actually, yung pag-asa na nasa atin, para mapanatili ito, tinutulungan din po tayo ng Diyos. Naintindihan? Sabi sa Biblia, sa unang chapter 1, verse 3, meron tayong buhay na pag-asa. Yung buhay na pag-asa, yes, ibig sabihin ng buhay, active. Meron siyang buhay. Hindi siya patay na pag-asa. Naintindihan? Naintindihan po. Kaya naman, habang tayo ay nabubuhay sa mundong ito, yes, yung prayer ay napakahalaga. Yung pagtawag sa Diyos para sa mga pag-asa o sa pagtitiis na may pag-asa sa mga hindi nakikita, ito rin po ay mahalaga. Naintindihan po. Bakit hindi natin palaging ipag-pray? Hindi lang para sa mga bagay sa physical, kundi para naman din sa ating Christian life. Kaya siya sa atin po natin, yung ating prayer, yung nilalaman ng ating prayer. Ano ba yung mas lamang? Prayer para sa sanlibutan? Para sa ating sarili, physically? O para sa mga bagay na pangwalang hanggan? O para sa mga bagay na spiritual? Yes, opo, kailangan po natin ipag-pray yung mga bagay na kailangan po natin dito sa mundong ito. Pero hindi lang po yun dapat yun yung maging laman ng ating panalangin. Naintindihan po. Kung ganun lang yung ating panalangin, doon po natin mati-check. Baka yung pag-asa ko nandito pa rin sa lupa. Baka yung pag-asa ko nananatili pa rin sa mga bagay na nakikita lang. Pero habang tayo nagmamature sa ating Christian life, mas lamang yung pag-pray natin para sa ating Christian life. Diyos, sana, habang nananatili ako sa church, sana masunod ko yung salita mo. Habang nandito ako sa mundong ito, sana magampanan ko yung tungkulin ko bilang anak mo. Pero yun nga, kung mas lamang pa rin yung pananalangin para sa mga bagay sa sanlibutan, check mo, baka yung pag-asa mo nandito pa rin sa lupa. Kaya naman, nais ng Diyos na ipaalam sa atin na mayroong mas mahalagang pag-asa. Mayroong mas magandang pag-asa. Ano po ito? Pag-asa sa mga bagay na hindi nakikita. Kasi yun ay pangwalang hanggan. Naintindihan po. Actually, yung pag-asa sa sanlibutan, pag-asa sa mga bagay na physical, hindi natatapos eh. Di ba, halimbawa, nag-pray ka na sana, una, magkaroon ng, sabihin natin, budget. Pagkatapos na maubos yung budget na ipag-pray mo, hindi mo na ba ulit ipag-pray? Ipag-pray pa rin, tama po ba? Continuous prayer, yung mga bagay para sa ating physical. Pero hindi lang po yung pag-asa na gusto makamit, gusto ng Diyos na mapasa puso natin. Nais ng Diyos na malaman din natin na yung continuous prayer para sa ating Christian life ay mas mahalaga. Naintindihan niyo po? Kaya naman, habang tayo ay nagpapatuloy sa church, nagpapatuloy sa salita ng Diyos, tinuturuan tayo ng Diyos na mas magtuon sa mga bagay na spiritual kaysa sa mga bagay na physical lang. Naintindihan po? Kaya naman, napakahalaga para sa atin na mag-mature o lumago sa ating pananampalataya. Para mas maintindihan niyo po, bigyan ko po ng isang analogy. Sa mga bata, ano po yung mga bagay na nakapagpasaya sa kanila?
Oh, alam natin, laruan, physical things. Tama po ba? Kapag nakuha nila yun, na para bang lahat ng mga bagay na iniiyak nila, lahat ng mga bagay na sabi natin, tinatantrums nila, kapag nakuha nila yung gusto nila, parang nawawala. Tama po ba? Pero kapag nagmamature yung isang tao, ano po yung mga bagay na mas pinapahalagahan nila? Yung mga laruan pa rin ba? Yung mga laro pa ba? Yung mga games? Yung barkada? Ano po yung mas nagiging pag-asa o mas nagiging sabihin natin na mas inaasam ng mga mature na tao dito sa mundong ito? Ano po? Actually, meron pong ayon po sa isang parang survey sa small group. Tinanong sila, ano ba yung mga bagay na makapagpapasaya sa'yo ngayong matanda ka na? Alam niyo po, yung isa sa mga sagot po nila, karamihan sa kanila, hindi na nahahawakan na bagay. Isa po doon, yung kapayapaan. Peace. Pwede ba natin mabili yung peace? Fish. Pwede ba natin? Fish. Fish pala. Fish. Kahit na wala ka ng mga bagay na meron yung iba, pero kung may kapayapaan ka, parang okay lang eh. Di ba? Na para bang kahit na wala ka ng mga bagay na inaasam ng iba, pero kung meron kang kapayapaan sa iyong sarili, parang nagkakaroon tayo ng pakiramdam na pagkakontento dahil sa kapayapaan na iyon. Naintindihan ko. Kaya oo nga, no, yung mga bata, habang bata sila, doon sila nakatuon sa mga laro, sa mga laruan, ganyan, sa mga kasiyahan. Pero habang nagmamature tayo bilang tao, mas gusto na natin yung kapayapaan, yung sana maging maayos yung kalagayan po ng pamilya, kahit na hindi ganun karami yung mga bagay na meron tayo, at least may kapayapaan sa pamilya, okay na eh. Naintindihan po. Kaya kung pag-iisipan natin sa mga tao sa mundong ito, dahil nga wala sila ng tunay na pag-asa, nag-umaasa pa rin sila sa mga bagay na dito sa lupa. Pero bilang mga Kristiyano, ang inaasahan na natin yung mga bagay na hindi nakikita. Naintindihan po, yung mga bagay na spiritual. At hinihintay natin ito na may pagtitiis. Naintindihan po. Kaya naman, napakahalaga para sa atin na maunawaan yung dalawang pag-asa na nandito sa mundong ito. Actually, si Satanas, nagbibigay din siya ng pag-asa. Kaso yung pag-asa, panandalian, at peking pag-asa. Naintindihan? Minsan, false na pag-asa yung binibigay niya. Halimbawa, magtrabaho ka lang na magtrabaho. Magiging successful ka din. Actually, napakarami na nagtatrabaho. Successful na ba lahat? Yung isang mga pakana ni Satanas, para magtuon lang na, umasa ka lang. Darating yung time mo. Sinasabi ng mga tao, yung buhay ay di karera. Kaya umasa ka lang. Darating din yung time para sa'yo. Pero iba, hanggang sa namatay na, yung pag-asa na meron pa rin sila, wala pa rin sa kanila. Yung pag-asa na magandang buhay, yung pag-asa na maging maayos, yung kanilang kalagayan. Yung iba, kinakamatayan na lang, pero wala pa rin yung pag-asa na yun sa kanila. Hindi pa rin dumadating sa kanila. Kaya nakakaawa, di ba? Umaasa lang sila sa mga bagay na hindi naman talaga sigurado. Pero yung Diyos, nagbibigay siya ng pag-asa na sigurado. Ito po yung mga bagay na hindi natin nakikita. Naintindihan po. Kaya naman, kailangan po natin na palaging mabuksan yung ating spiritual na mga mata para hanapin yung mga bagay na hindi nakikita. Actually, hindi po madali na makita yung mga bagay na hindi nakikita. Naintindihan? Kailangan pa natin ng gadget. Halimbawa, yung hangin, hindi natin nakikita, pero para mo malalaman na may hangin. Gumagalaw yung puno, tapos pag may mga gadget, nakita natin na gumagana, ganyan. Kaya naman, para sa atin, bilang mga Kristiyano, nais ng Diyos na ituon yung ating puso sa mga bagay na nasa itaas, hindi sa mga bagay na nasa lupa. Tingnan natin, Colossians chapter 3.
Colossus chapter 3, verse 1 hanggang 3. Colossus chapter 3, mula verse 1 hanggang 3. Basahin natin ng sabay-sabay, 3 to 1. Kung kayo'y muling binuhay na kasama ni Kristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nasa itaas, na kinaroroonan ni Kristo, na nakaupo sa kanan ng Diyos. Ituon ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas, hindi sa mga bagay na nasa ibabaw ng lupa, sapagkat kayo'y namatay na at ang inyong buhay ay natatagong kasama ni Kristo. Kristo sa Diyos. Sabi sa verse 2, ituon ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas, hindi sa mga bagay na nasa ibabaw ng lupa. Yung pag-iisip po na nakalagay po dito, hindi lang po pag-iisip mentally, pati rin po sa ating puso. Yung pagtutuon sa mga bagay na hindi natin nakikita ay ginagawa natin habang hinihintay yung pagkukuko, hinihintay yung pagtutubo sa ating hamak na katawan. Naintindihan po. Kaya yung paghihintay, hindi po passive lang. Meron tayong dapat ginagawa. Naintindihan po. Yan naman, napakahalaga para sa atin na maunawaan na ito'y utos ng Diyos para sa atin. At isa pong bagay na sinasabi sa atin na ituon yung ating mga pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas, hindi sa mga bagay na nasa lupa. Ano po yung isang bagay na ibinigay ng Diyos na galing sa langit na nandito ngayon sa lupa? Ano po? Ito po. Ito po yung salita na galing sa Diyos. Tama po ba? Ito po yung salita galing sa langit. Kaya ituon natin yung ating puso dito sa ibinigay ng Diyos habang nandito pa tayo sa lupa. Naintindihan po. Actually, yung pagbabasa, hindi lang po ito isang bagay na dapat po natin gawin occasionally. Ito po yung dapat gawin po natin ng palagian sa ating pamumuhay habang naghihintay sa Panginoon. Naintindihan po. Kaya yung pag-aaral ng salita ng Diyos, yung ginagawa natin tuwing Lord's Day, tuwing Wednesday, tuwing may fellowship, ito po yung ginagawa natin habang hinihintay yung pag-asa ng Diyos na ibibigay sa atin. At yung salita ng Diyos, tinan natin. Unang Juan, chapter 5, verse 3. Unang Juan. Unang Juan, chapter 5, verse 3. Basahin po natin. Unang Juan, chapter 5, verse 3. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3 to 1. Sapagkat ito ang pag-ibig sa Diyos, na ating tuparin ang kanyang mga utos, at ang kanyang mga utos ay hindi. Kadalasan, siyempre, bilang tao, yung pagsunod sa kalooban ng Diyos, pagsunod sa salita ng Diyos, minsan nahihirapan tayo. Tama po ba? Mahirap po ba o madali lang? Kala ko madali lang. Actually, napakahirap. Tama po ba? Pero wag natin isipin na mahirap at maging pabigat na. Naintindihan po? Opo, mahirap. Pero hindi ito pabigat. Naintindihan po? Sabi dito, na ating ano daw yung pag-ibig sa Diyos? Na ating tuparin ang kanyang mga utos at ang kanyang mga utos ay hindi pabigat. Naintindihan po? Wag natin isipin na pinapabasa ako sa church, pinapakinig ako ng salita ng Diyos, at para bang nabibigatan na ako. Pwede bang absent muna? Pwede bang next time na lang? Pwede bang skip na lang muna? Bakit ba tayo nagkakaroon ng ganitong klaseng puso? Kasi pumapasok sa isip natin na yung salita ng Diyos ay pabigat lang. Pero sinasabi ng Biblia na hindi ito pabigat. Actually, ito yung paraan para mapagaan yung ating Christian life. Naniniwala po ko dito. Pansin po ninyo, bakit tayo kadalasan nahihirapan sa ating Christian life? Isa lang yung dahilan. Hindi kasi natin sinusunod. Alam lang natin na dapat sundin, pero hindi natin ginagawa. Kaya, nagkakaroon tayo ng kaisipan na, ang hirap naman. Bakit hindi mo muna i-try? Bakit di mo muna gawin? Ba't di mo muna i-apply? Huwag mo muna sabihin na mahirap at pabigat. Yun yung nagiging excuse natin sa ating Christian life. Kaya hindi natin nagagawa na sundin yung kalooban ng Diyos. Kasi iniisip natin pabigat. Pero hindi po ito pabigat.
Ito po yung paraan para makapagpagaan sa ating Christian life. Sa pagsunod sa kalooban ng Diyos, may biyaya. Sa pagsunod sa kalooban ng Diyos, gumagaan yung ating Christian life. Yes, hindi po ibig sabihin na magiging maayos yung ating Christian life. Hindi ibig sabihin na mapapagaan yung sitwasyon natin. Pero sa pagsunod sa kalooban po ng Diyos, ito yung isang paraan para magkaroon tayo ng kapayapaan ng mas higit kaysa sa ating puso. Intindihan po. Kaya naman, napakahalaga para sa atin na, na kung talagang may pag-ibig tayo sa Diyos, tuparin natin yung kanyang mga utos dahil yung kanyang mga utos ay hindi po pabigat. Naintindihan po. Napakahalaga para sa atin na habang inihintay yung pag-asa na ibinigay sa atin ng Diyos, hinihintay natin ito ng may ginagawa. Una, ituon yung ating puso. Pangalawa, sundin kung ano po yung kalooban niya. Naintindihan po. Kaya naman, nais ng Diyos na habang naghihintay tayo, dapat magkaroon din tayo ng tamang attitude habang naghihintay tayo. Naintindihan? Tingnan po natin ito. Santiago chapter 1. Atras po tayo, Santiago chapter 1, verse 3 hanggang 4. Santiago chapter 1, verse 3 hanggang 4. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3 to 1. Yamang inyong nalalaman na ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay nagbubunga ng pagtitiis at inyong hayaan na malubos ang pagtitiis ang gawa nito upang kayo'y maging sakdal at ganap na walang anumang kakulangan. So habang inihintay natin yung pangako ng Diyos, yung pag-asa ng Diyos na ibinigay sa atin sa kanyang pagkukupkop at sa pagtubos ng ating katawan, physically, sabi dito, ang pagsubok sa inyong pananampalataya. Yes, habang naghihintay tayo, mayroong mga trials. Mayroong mga pagsubok para ma-discourage tayo at hindi na ipagpatuloy na magtiis, magtiyaga dun sa pag-asa na iyon. Pero, dun sa mga pag-asa na iyon, dun sa mga pagsubok sa ating pananampalataya, anong dapat na maging attitude natin? Nakalagay sa verse 2. Basahin po natin. Mga kapatid, ituring ninyo buong kagalakan kapag kayo'y nahaharap sa sari-saring pagsubok. Habang naghihintay tayo, matagal. Hindi ka agad na dumadating. At minsan nakaka-discourage ito sa ating Christian life. Pero bilang isang Kristiyano na may pag-asa sa pagdating ng Panginoong Jesucristo, sabi dito, kapag kayo'y nahaharap sa sari-saring pagsubok, ituring ninyong ng may buong kapigatian o kagalakan? Kagalakan. Kaya minsan sinasabihan tayo ng mga baliw nahihirapan na kayo pero masaya pa kayo. Nahihirapan na nga kayo pero may kagalakan pa rin. Dapat may kagalakan pa rin. Actually, hindi po ito kaibangan. Ito po lang yung dapat natin na maging maramdaman habang naghihintay sa pag-asa. Para bang excited? Naintindihan? Sabi dito, mga kapatid, ituring ninyong buong kagalakan kapag kayo nahaharap sa sari-saring pagsubok. Bakit? Para saan ba yung pagsubok? Upang kayo'y maging sakdal at ganap na walang anumang kakulangan. Parang sa exercise or sabihin natin pag-gym. Sa pag-gym, umaasa ka na sana yung katawan mo maging maayos o maging healthy. So gagawa ka ng iba't ibang mga exercises, iba't ibang mga routine. Then umaasa ka na balang araw darating yung magandang o healthy na katawan, healthy na lifestyle, ganyan. Pero dun sa process ng habang naghihintay ka dun sa pag-asa na iyon, sa kaayusan ng iyong lifestyle at katawan, mayroong mga kahirapan, tama po ba? Pero nagagawa natin itong pagtiisan. Bakit? Nasaan ba yung ating goal? Nandun sa healthy lifestyle, dun sa healthy na katawan. Naiintindihan po. So hinihintay natin ito ng may pagtitiis hanggang sa maganap yung ating, sabi dito, hanggang tayo maging sakdal at ganap na walang anumang kakulangan. Naiintindihan po. Itong mundo na ito, yes, sinasabi sa atin na masigit pa nating pagpursigihan, masigit pa natin na sikapin. Dahil darating din yung time na makukuha natin yung
pinagsisikapan natin. Pero nga, hindi naman yun talaga totally yung pag-asa na dapat na mapasa ating puso. Meron, oo, siguro. May mga pag-asa na ginawa sila o may mga training o sabihin natin, mga pagsisikap na ginawa sila para maabot yung pag-asa na yun. Pero hindi lahat. Naintindihan po. Pero sa atin bilang mga Kristiyano, sinasabi sa atin na habang naghihintay kayo sa pag-asa na yun ay ibibigay sa inyo, hintayin natin ito na may pagtitiis. At along the way, meron tayong mga pagsubok na mararanasan. Kaya ano yung dapat na maging attitude? Magkaroon ng kagalakan. Naintindihan po. Actually, napakahirap po nito. Pero kung hindi natin ito gagawin, o kung hindi natin ito, o kung hindi ito magkakaroon sa ating puso, mas lalo lang tayong lulubog. Naintindihan. Pero kung mauunawaan natin na itong pagsubok na ito ay panandalian lang, kung ito ay pag-asa para naman tayo ay mag-grow sa ating Christian life, yes, dapat po natin itong pagtiisan. Naintindihan po. Bakit? Una, dahil yung nagbigay sa atin ng pag-asa ay tapat na nagsalita. Tapat siyang nangako. Sigurado na ibibigay niya yun. Tingnan natin. Awit 130. Awit 130 mula verse 5 hanggang 7. Awit 130 verse 5 hanggang 7. Basahin po natin. Awit 130 mula verse 5 hanggang 7. Basahin natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sa Panginoon, naghihintay ang aking kaluluwa, at ang kanyang salita, ako ay umaasa. Sa Panginoon ay naghihintay ang aking kaluluwa, higit pa sa bantay sa umaga. Tunay na higit pa kaysa bantay sa umaga. O Israel, umasa ka sa Panginoon, sapagkat sa Panginoon ay may tapat na pagmamahal, at sa Kanya ay may saganang katapusan. Doon po sa verse 5 at 6, meron pong paulit-ulit na sinasabi. Sabi diyan, ako'y naghihintay. Naghihintay ang aking kaluluwa. Ang Panginoon ay naghihintay. Sa Panginoon ay naghihintay ang aking kaluluwa. So yung paghihintay, hindi po ito nakakatabad na gawain. Habang tayo ay naghihintay, hindi po dapat tayo panghinaan ng loob. Hindi po dapat tayo ma-discourage. Habang nandito tayo sa mundong ito na naghihintay. Naintindihan po. Meron pong isang kwento tungkol sa hindi naman naghintay sa pangako ng Diyos. Kilala niyo po kung sino siya? Isa po sa example dito, si Saul. Si Saul, kung hinintay lang niya si Samuel, magkakaroon sana siya ng pangwalang hanggan na covenant na pagiging hari. Kaso nga lang, anong problema? Si Samuel, nainip. Dahil sa pagiging mainipin niya, dahil sa hindi niya hinintay si Samuel para mag-alay, ayun, nawala sa kanya yung pag-asa na dapat mapupunta sa kanya bilang isang hari. Ngayon, tignan po natin para din po sa mga bago. Sa ikalawang hari, Unang Samuel chapter 13. Unang Samuel chapter 13. Para po magkaroon po tayo ng konting background. So babasahin natin mula verse 1 to 4 po muna. Unang Samuel chapter 13. 1-3. Okay. So, dito po may pakikipaglaban yung mga Israelita at saka mga Filisteo. So, basahin muna natin yung verse 1 hanggang 4. 3, 2, 1. Si Saul ay taong gulang nang siya'y magsimulang maghari. At siya'y naghari ng 2 taon sa Israel. Pumili si Saul ng 3,000 lalaki sa Israel
Ang 2,000 ay kasama ni Saul sa Mikmas at sa maburol na lupain ng Bethel. At ang 1,000 ay kasama ni Jonathan sa Gibeah ng Benjamin. Ang nalabi sa mga tao ay pinauwi niya, bawat isa sa kanyang tolda. Ginapi ni Jonathan ang tanggulan ng mga Filisteo na nasa Geba at ito ay nabalitaan ng mga Filisteo. At hinipan ni Saul ang trompeta sa buong lupain na sinasabi, makinig ang mga Hebreo. At narinig ng buong nagaping ni Saul ang tanggulan ng mga Filisteo. At ang Israel naman ay naging kasuklam-suklam sa mga Filisteo. At ang daong bayan ay tinawag upang sumanib kay Saul sa Gilgal. So ito nga, may paglalaban po yung sa pagitan po ng mga Israelita at ng mga Filisteo. So yung hari nung time po na ito ay si Saul. Tapos meron siyang isang parang general. Ito po si Jonathan. So isa po siyang magiting na mandirigma din. So alam natin na sa paglalaban po nila, matindi. Hindi po ito simpleng labanan lang. Yung hukbo ng mga Israelita, in total, 3,000. Ngayon, dun sa 3,000 na yun, hinati niya. 2,000 kay Haring Saul, tapos 1,000 naman kay Jonathan. So, yung paglalaban po na ito, yes, nagapi ni Jonathan yung ilang bahagi o ilang hukbo ng mga Filisteo. Pero hindi pa rin naubos dahil nga sobrang dami ito para sa kanila. Ngayon, nung time po na ito, dahil nga sa sobrang dami ng kalaban po nila, na-overpower na sila. Ngayon, siyempre gusto ni Saul na manalo sila at mapagtagumpayan nila yung digmaan na ito. Ngayon, para mapagtagumpayan nila, alam ni Saul na kailangan niya yung tulong ng Diyos. Kaso nga lang ang problema, sa halip na hingin yung tulong ng Diyos at maghintay, gumawa siya ng sarili niyang paraan. Gumawa siya o dumiskarte siya ng sarili niyang paraan para makuha yung biyaya, para manalo sila. Kaso nga lang, dun sa sarili niyang discarded, dun lalo siya napahamak. Basahin natin mula verse 5 hanggang 10. So ito po yung panukala para makuha sana niya yung biyaya ng pagiging hari. Basahin natin mula verse 5 hanggang 10. Basahin natin sabay-sabay, 3, 2, 1. Ang mga Filisteo ay nagtipon Israel, 30,000 karwahe at 6,000 mga ngabayo. At ang hukbo ay gaya ng buhangin sa baybayin. Ang dami na sila'y umahon at humimpil sa Mikmas na silangan ng Beth-Aven. Nang makita ng mga kalalakihan ng Israel na sila'y nasa kagipitan, sapagkat ang taong bayan ay naiipit, ang taong bayan ay nagkubli sa mga yungib, mga lungga, batuhan, mga libingan, at sa mga balon. Ang iba sa mga Hebreo ay tumawid sa Jordan patungo sa lupain ng Gad at ng Gilead. Ngunit si Saul ay nasa Gilgal at ang buong bayan ay sumunod sa kanya na nanginginig. Siya ay naghintay ng 7 araw ayon sa panahong itinakda ni Samuel. Ngunit si Samuel ay hindi dumating sa Gilgal at ang taong bayan ay nagsisimulang humiwalay kay Saul. Kaya't sinabi ni Saul, dalhin niyo dito sa akin ang handog na susunugin at ang handog ang kapayapaan at kanyang inialay ang handog na sinusunog. Pagkatapos niyang maialay ang handog na sinusunog, si Samuel ay dumating, lumabas si Saul upang salubungin siya. So ito nga. So naiipit na yung mga Israelita dahil sa sobrang dami ng kalaban po nila at takot na takot na sila. Pati na rin po si Haring Saul, natatakot na rin siya kasi nga talagang matindi na yung pakikipaglaban po nila. So para makuha yung biyaya ng Diyos, ano pong ginawa niya? Yung pag-aalay na gampanin na ginawa niya ay gawain po ng isang pari. Hindi po yun pwedeng gawin ng isang normal na Israelita lang. Si Samuel ay yung propeta noong time po na yun. At siya yung inatasan ng Diyos na gawin yung pag-aalay po na ito. Kaso nga lang, dahil sa pagiging mainipin ni Saul, ano pong ginawa niya? Siya na lang yung nag-alay. Ito po yung malaking paglabag sa kalooban po ng Diyos. Ito po yung matinding kasalanan na para bang kung hindi ka tutulong sa akin, ako na lang yung gagawa. Kung hindi mapapa sa akin yung kapangyarihan mo, ito na lang yung gagawin ko. Dahil sa kanyang pagiging mainipin, ano pong ginawa niya? 7 days na sinabi ni Samuel, darating siya. Kaso nga lang, dun sa crucial point, na mahirap na yung sitwasyon, naiipit na sila, yun yung time na dapat mas higit pa siyang naghintay. Kaso nga lang ng problema. Nainip. Hindi siya umasa dun sa pangako na sinabi ng
salita ng Diyos sa pamamagitan ni Samuel. 7 days, maghintay ka, darating ako sa iyo. Pero dun sa point na yun, tinitignan ng Diyos kung susunod ba si Saul o hindi. Pero dahil nga, ang mas pinairal ni Saul, yung kanyang sarili, ano pong ginawa niya? Gaya nung nabasa natin sa verse 9. Dalhin niyo sa akin ang handog na susunugin at ang handog pang kapayapaan at kanyang inialay ang handog na sinusunog. Ngayon, pagkatapos niyang gawin, ano nangyari? Dumating si dumating si Samuel. Ngayon, anong sabi ni Samuel? Uy, good job. Ang galing mo. Sorry, late ako Buti ginawa mo na. Para manalo tayo, buti na lang nandyan ka. Ganun ba yung sinabi ni Samuel? Anong sabi niya? Basahin natin. Verse 11. Basahin natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Sinabi ni Samuel, anong ginawa mo? At sinabi ni Saul, nang aking makita na ang taong bayan ay humihiwalay sa akin at hindi dumating sa loob ng mga takdang araw at ang mga Filisteo ay nagkakatipon sa Mikmas. Ito lang muna. Sa verse 11, sabi niya, tinanong siya, anong ginawa mo? Anong ginawa mo? Sa halip na sabihin, o ipagpakumbaba yung kanyang sarili, sabi niya, ang tagal mo kasi. Di ba ang usapan natin, 7 days? Bakit ang tagal mo? Nakikita ko na yung taong bayan, umiiwalay na sa akin. Kapag wala na sila, at ako na lang natira, mamamatay ako. Ang tagal mo kasi. Dito lumabas yung sariling diskarte ni Saul. Dahil hindi siya naghintay sa sinabi ni Samuel, ni Samuel, sa pamamagitan ng Diyos. Ngayon, sa verse 12 hanggang 14, basahin po natin ng sabay-sabay. Ngayon, ito naman yung sagot. Ay aking sinabi, ngayon, lulusugin ako ng mga Filisteo sa Gilgal at hindi ko pa hinihingi ang biyaya ng Panginoon. Kaya't pinilit ko ang aking sarili at inialay ko ang handog na sinusunog. Sinabi ni Samuel kay Saul, kahangalan ang ginawa mo. Hindi po tinupad ang utos ng Panginoon mong Diyos na iniutos niya sa iyo. Ngayon itinatag sana ng Panginoon ang iyong kaharian sa Israel magpakailanman. Ngunit ngayon ay hindi na magpapatuloy ang iyong kaharian. Ang Panginoon ay humahanap ng isang lalaking ayon sa kanyang sariling puso at itinalaga siya ng Panginoon upang maging pinuno sa kanyang bayan sapagkat hindi mo tinupad ang utos ng Panginoon sa iyo. Ano pong kinatwiran ni Saul? Sabi niya, tagal mo kasi. Kaya, anong ginawa niya? Pinilit ko ang aking sarili at inialay ko ang handog na sinusunod. So, kaninong paraan yung ginawaan niya? Paraan ng Diyos o paraan ng kanyang sarili? Dahil po hindi siya naghintay sa pag-asa. Naintindihan po. May nakaabang na sana na pag-asa sa kanya na maging hari magpakailanman. Pero dahil sa pagiging mainipin niya, dahil sa palagay niya, hindi matutupad yung pag-asa na sinabi ng Diyos, gumawa siya ng sarili niya. Naintindihan po. Kayo po, kung kayo po si Saul, kung nakikita nyo na yung glory na sana mapapasa inyo kung maghihintay ka lang, ano pong gagawin natin? Naturally, maghihintay tayo. Tama po ba? Kaso nga lang problema, hindi pa kasi nakikita ni Saul yung glory na yun. Ganun din sa atin. Yung pag-asa na yun, yes, nandito na sa atin, pero hindi pa talaga natin fully na may experience. Kasi wala pa. Naintindihan? Pero hindi ibig sabihin na hindi natin ito hihintayin ng may pagtitiis. Naintindihan po. Kagaya nung verse na binasa natin kanina, yung pag-ibig sa Diyos ay pagtupad sa kanyang kalooban. At yung kanyang salita ay hindi pabigat. Pero ano po nangyari kay Saul? Nainip at itinuring niya na kabigatan lang yung paghihintay. Kabigatan lang yung sinasabi ng Diyos na magtiis. Hindi ko na kaya magtiis. Mabigat na yung kalagayan ko. Mamamatay ako kapag hindi ko ginawa ito. Kaya anong ginawa niya? Gumawa siya ng sarili niyang diskarte. Naintindihan po. Ito po yung pagkakamali ng pagiging mainipin.
Kaya yung pagiging mainipin, hindi po ito simpleng bagay lang. Maraming mga bagay o mga kaluwalhatian na sanang matatanggap natin kung nagtiis pa tayo ng mas kaunti pa. Naintindihan po. Pero yun nga, dahil sa ating kahinaan, dahil sa ating minsan kahangalan, gumagawa tayo ng sarili nating diskarte. Gumagawa tayo ng sarili nating sigasig para makuha natin yung gusto natin. Which is yung problema. Yun yung problema. Kaya anong mangyari? Sa halip na pagpapala, ano po? So yun yung realidad, sumpa. Akala natin na yung dito, yung ginawa ni Saul, akala niya mananalo na sila. Oo, nanalo sila, physically. Pero sa espiritu, hindi siya naging hari magpakailanman. Ano pong mas maganda na glory? Manalo ka sa isang digmaan o makuha mo yung glory magpakailanman? O alam naman natin, di ba? Pero bakit madalas nagiging mainipin tayo? Sabi kanina dun sa verse na binasa natin sa awit 130, ako'y maghihintay sa Panginoon. Bakit? Kasi yung nagsabi noon ay tiyak na gagawa ng kanyang sinabi. Siya'y tapat, naiintindihan po. Kaya nga inihintayin natin na may pagtitiis. Kaya sa halip na ma-discourage, sa halip na matakot sa sitwasyon, bakit hindi natin hayaan na yung Diyos yung kumilos? Naiintindihan po. Huwag tayong magkaroon ng kaisipan na hindi gumagawa yung Diyos, hindi siya kumikilos kasi ang tagal bago niya ibigay yung pinagpipray ko, kaya ako na lang gagawa. Kadalasan, marami mga Kristiyano yung napapahamak dahil sa pagiging mainipin. Kung sa traffic light nga, may time na kailangan mong hintayin. Hindi ka pwedeng tawid ng tawid. Tama po ba? Dahil kapag tumawid ka at nainip ka, ano mangyayari sa'yo? Mabubundol ka. Tama po ba? Kung doon pa nga lang, tinuturuan tayo na maging matiisin, maghintay. What more pa kaya sa Christian life? Naintindihan po. Pero yun nga, kadalasan, nakita natin, di ba, sa kalsada, dahil naka-stop na nga, no walking, dahil nagmamadali, ayun, tumakbo. So nakakaawa, tama po ba? Actually, yun po yung physical na pwedeng mangyari sa isang tao kapag nainip siya sa mga bagay-bagay na dapat niyang hinihintay. At tayo naman bilang isang Kristiyano, kung maiinip lang din tayo, kung gagawa lang din tayo ng sarili nating diskarte, yung kaluwalhatian na sana dapat ibibigay sa atin, napapalampas natin. Actually, sa paghihintay, yes, hindi po ito nakakatamad. Ito po yung safest way para matanggap natin yung biyaya ng Diyos. Naintindihan po. Bigyan ko po ng isang halimbawa. Yes, meron tayong mga ine-evangelize, meron tayong tawag nito, inaaya sa Bible seminar, lalo na yung mga family members natin, mga kamag-anak, tama po ba? So, yun yung kailangan natin pagtiisan, kailangan natin hintayin. Pero, syempre, sa pag-invite natin sa kanila, sa pag-aaya natin sa kanila, lahat ba responsive? Lahat ba tumatanggap ng paanyaya natin? Syempre, hindi. Yun yung natural, yun yung realidad, tama po ba? So, dun sa realidad na yun, anong dapat natin gawin? Tigilan na lang kasi hindi naman nagre-response eh. Huwag na lang kasi ayaw naman niya eh. Hayaan ko na lang. Anong dapat natin gawin bilang isang Kristiyano? Hintayin. Naintindihan po. Hintayin natin yung pagkilos ng Diyos sa puso niya. Kaya tayo minsan naiinip, akala natin na tayo yung nagpapalambot ng puso ng mga tao. Tapos magte-testimony. Lagi ko naman po siyang ine-evangelize, pero bakit ganun ayaw pa rin? Lagi ko naman siyang pinipilit, pero bakit ganun ayaw pa rin? Na para bang yung salita natin yung makakapagpalambot sa puso niya? Pero yung salita ba natin yung makakapagpalambot sa puso ng iba? Palaging yung salita ng Diyos lang. Palagi lang yung tulong sa atin ng Espiritu Santo. Kaya nga sinasabi sa atin, maghintay. Naintindihan po. Maghintay na may pagtitiyaga at may pagtitiis. Dahil yung pag-asa, yes, darating ito sa atin. Pero hindi sa oras natin, hindi sa paraan natin, kundi sa paraan ng Diyos. Naintindihan po. Huwag tayo mas pabigla-bigla sa ating mga desisyon na dahil mahirap yung sitwasyon, dahil naiipit na rin tayo, kagaya ni Saul, didiskarte na lang tayo. Kaya ano pong nangyayari sa uli? Ayun, tayo lang din yung nahihirapan.
Naintindihan po. Imagine po ninyo, may kaharian na magpakailanman na maitatatag sana kay Saul kung naghintay lang siya after 7 days. Actually, kung iisipin natin, 7 days yung sinabi ni Samuel. Pero, dumating na yung 7 days pero wala pa si Samuel. Ibig sabihin ba nun, sinungaling si Samuel? Sa atin, may 24 hours, di ba? Para mapuno yung isang araw, kailangan ng 24 hours. Maring isipin natin, siguro, nag-usap sila na, halimbawa, alas 6 ng umaga ng Sunday, darating ako. Alas 6 ng umaga, hintayin mo ako. So, yun yung pinag-usapan nila. O sige, hintayin kita ng alas 6 ng umaga dito sa lugar na ito, dito sa tagpuan natin. Kaso nga lang, 5:55 na, wala pa siya. So, anong mararamdaman natin kapag ganun? Siyempre, mainit na tayo, di ba? Mainis na tayo, di ba? Usapan, alas 6. Pero hanggat hindi pa dumadating yung alas 12 ng madaling araw, yun pa ay parte ng isang araw. Tama po ba? Pero yun nga, si Samuel, siguro maaaring dumating siya, past 6 na. Pero 7 days pa rin. Tama po ba? Hindi pa rin siya dumating ng Monday. Kasi halimbawa, hindi pa nag-aalas 12. Napasok pa rin siya sa 7 days. Tama po ba? So, ito yung isa sa kadalasan na nagiging problema sa atin. Inisip natin na, di ba sabi mo, ganito yung pinag-usapan natin, ito yung oras ng pagkikita natin. Pero ba't di ka dumating? Ibig sabihin ba nun, kapag nade-delay, hindi na dadating? Kapag na-delay, ibig sabihin ba nun, hindi na dadating yung pangako ng Diyos? So ano po yung dapat na maging puso natin? Darating yun. Bakit? Kasi yung nagsabi ay tapat. Yung delay, minsan, training pa rin sa atin para malubos yung ating pagtitiis. Naintindihan po. Yung pagka-delay sa mga pinagpipray natin, yung pagka-delay sa mga, sabihin natin, sa paglago ng ating Christian life, minsan mabagal, isa rin yun na training para sa atin, para malubos yung ating paghihintay, malubos yung ating pagtitiis, malubos yung ating pagkatsaga. Naintindihan po. Kagaya ni Saul, sana kung hinintay pa niya sana, ng mas higit pa, ng mas konti pa, mapapasa kanya na sana yung kaharian ng Israel magpakailanman. Naintindihan po. Kaso nga lang, anong problema? Sabi sa verse 14, sapagkat hindi mo tinupad ang inutos ng Panginoon sa iyo. Actually, hindi naman si Samuel yung nangako sa kanya. Yung Diyos yung nangako sa kanya. Kaya kanino siya may kasalanan? Hindi kay Samuel, sa Panginoon. Naintindihan ko. Kaya naman, opo, alam ko po, yung pag-evangelize, minsan, nakaka-frustrate. Opo, yung pag-i-invite sa kanila ay talagang minsan, masakit sa ating mga damdamin. At kadalasan, delay yung mga pinagpipray natin, lalo na sa evangelism, sa family natin. Pero hindi ibig sabihin na hindi kumikilos yung Diyos. Hindi ibig sabihin na hindi tayo pinapakinggan ng Diyos dun sa mga times na nade-delay yung prayers natin. Naintindihan? Ganyan ang pangako ng Diyos na yun ay ibibigay niya sa atin. Dapat lang din po tayo maghintay. Naintindihan ko. Isa pa po, tignan po natin ito. Awit 27 verse 14. Awit 27. Basahin po natin, Awit 27 verse 14. Kung nakita na po, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Maghintay ka sa Panginoon, magpakalakas ka at magpakatapang sa iyong puso. Oo, maghintay ka sa Panginoon. So sabi dito, maghintay ka sa Panginoon. At habang naghihintay ka, ano yung dapat na
i-train mo sa iyong puso, magpakalakas ka at magpakatapang ang iyong puso. Naintindihan po. Kaya naman tayo naiinip. Kasi nga, yung puso natin, hindi makapagtiyaga. Mahina. Kaya habang naghihintay, palakasin natin yung ating puso at maging matapang tayo sa ating puso. Naintindihan po. Kaya nga, oo. Sabi dito, oo, maghintay ka sa Panginoon. Ito po yung sinasabi sa atin na kung meron kang pag-asa na nasa Panginoon, umaasa ka sa mga bagay na hindi nakikita, habang hinihintay mo yun, maghintay ka sa Panginoon at habang ginagawa mo yun, magpakalakas ka at magpakatapang sa iyong puso. Kaya yung paghihintay hindi talaga passive. Hindi pwede maghihintay ka lang tapos wala kang ginagawa. Hindi po ganun. Habang naghihintay tayo, ginagawa natin yung kalooban ng Diyos. Itinutuon natin yung ating puso sa mga bagay na hindi nakikita. Hinihintay natin yung kanyang pangako at dito, nagpapakalakas yung ating puso at nagpapakatapang. Naintindihan po. Para makapagpalakas yung ating puso, para maging matapang tayo habang naghihintay, kailangan pa rin natin ang salita ng Diyos. Naintindihan po. Dahil ito po yung nagbibigay sa atin ng kalakasan. Naintindihan po. Kaya kung yung ating puso ay magpapakalakas, kung yung ating puso ay mananatili na matapang, sigurado na magiging kagaya tayo ng mga agila na pumapailang lang sa langit. Tingnan natin, napakaganda po ng verse na ito. Isaiah chapter 40. Isaiah chapter 40, verse 31. Bilisan ko na po. Para po medyo makaabot tayo. Isaiah chapter 40, verse 31. Basahin na natin sa verse 29 hanggang 31. Isaiah 40, verse 29 hanggang 31. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3 to 1. Siya ay nagbibigay ng lakas sa mahina. At sa kanya na walang kapangyarihan ay dinadagdagan niya ang kalakasan. Maging ang mga kabataan ay manghihina at mapapagod. At ang mga binata ay lubos na mabubuwal. Ngunit silang naghihintay sa Panginoon ay magpapanibagong lakas. Sila'y papailang lang na may mga pakpak na parang mga agila. Sila'y tatakbo at hindi mapapagod. Sila'y lalakad at hindi manghihina. So bago tayo makarating dun sa kaluwalhatian na kagaya ng isang agila na pumapailang lang, dun sa mga tao na tumatakbo na hindi napapagod, dun sa mga lumalakad na hindi nanghihina, ano pong sabi sa unahan? Silang naghihintay sa Panginoon. Naintindihan po. Kaya yung paghihintay sa Panginoon, hindi po siya nakakatamad. Hindi po yung nakakapagod. Bakit? Habang naghihintay tayo, binibigyan din tayo ng Diyos ng lakas para ma-extend yung paghihintay sa Kanya. Naintindihan po. Bigyan ko po na isang example. Si Noe, ilang daang taon po niya ginawa yung daong? Napakarami. Tama po ba? Hundreds of years. Imagine po ninyo. Ano lang ba hinihintay niya? Yes, maisip natin, hinihintay niya yung baha. Pero actually, ang hinihintay po niya, yung pagliligtas ng Diyos sa kanila. Paano? Sa pamamagitan ng daong. Kung iisipin lang natin na hinihintay ni Noe yung baha, parang hinihintay niya na malipol na yung tao lahat. Hindi po okay. Hindi po niya hinihintay na malipol yung mga tao. Hinihintay niya na yung pagliligtas na gagawin ng Diyos sa pamamagitan ng barko. Actually, clueless siya noong umpisa kung bakit pinapagawa siya ng dao. Tama po ba? Pero habang ginagawa niya, unti-unting nare-reveal sa kanya sa tulong ng Espiritu Santo para sa kalooban ng Diyos dun sa paggawa niya ng dao. Kaya kahit na napakatagal, umabot ang daang taon, naghihintay siya, ginawa pa rin niya yung dao at hinintay niya yung pagliligtas ng Panginoon. Naintindihan po? Yun ay physical na paghihintay para sa pagliligtas physically mula dun sa baha. Pero tayo po, ano pong hinihintay natin? Sabi kanina dun sa verse na binasa natin, yung pagkukup at pagtubos sa ating katawan. Naintindihan po. Habang hinihintay natin yun, yes, yung ating katawan mahina. Minsan, na-frustrate na tayo. Bakit lagi tang mahina yung ating katawan? Actually, kailangan lang po natin pagtiisan kasi babaguhin ito ng Diyos sa isang maluwalhating katawan. Naintindihan po. Isa pa pong halimbawa, si Abraham. Kailan po niya natanggap si Isaac?
100 years old. Imagine po ninyo. Dun sa mga taon na hinihintay niya si Isaac, marami siyang mga ginawa na dahil sa kahinaan niya. Sinubukan pa niya na dumiskarte sa kanyang sarili. Kaya ano nangyari? Nabuo si Ismael. Ano nangyari? Naging biyaya ba si Ismael para sa kanya? Hindi. Kaya yun po talaga yung nagiging dahilan, nagiging resulta. Kapag yung tao gumagawa ng sariling diskarte, habang naghihintay sa Panginoon, mas lalo pa silang nahihirapan. Pero dahil yung Diyos ay pangako, ibinigay pa rin si Isaac sa pagka 100 years old ni Abraham, tapos 90 naman si Sarah. Naintindihan po. Isa pang halimbawa ng paghihintay, si Jose. Bata pa siya nung siya ay naging bihag, naging, kumbaga, na-cast out sa kanyang pamilya. 13 years old lang din siya. Pero, 17 years old siya nung binenta siya ng kanyang mga kapatid. Ilang taon po siya naghintay para maging Prince of Egypt. Yung Prime Minister sa Egypt. 13 years. Imagine po ninyo, 13 years. Isa pang halimbawa, si David. Hinahabol siya ni Saul para patayin. Tama po ba? Kahit na siya yung itinakda na hari para sa Israel, wala siya sa posisyon, o sabihin natin sa kaharian, para mamuno bilang isang hari. Kasi tumatakas siya, kasi papatayin siya. Alam niyo po kung ilang taon? 10 to 13 years. So pagkatapos ng paghihintay ni David sa pagtakas kay Saul, naging walang kabuluhan ba yung pagtakas niya? Naging walang kabuluhan ba yung pagtitiis niya? Naging walang kabuluhan ba yung paghihintay niya para mapasakan niya yung kaharian? Hindi. Naintindihan po. Kaya palagi po natin na tandaan na yung pag-asa ay sigurado pong dadating kung ito ay pag-asa na hindi nakikita dahil ito'y galing sa Diyos. Naintindihan po. Yung mga Israelita, ilang taon po sila nasa ilang? Actually, napakadali lang naman sana na makarating sa Kanaan. Kung sila ay lubos sa sumunod sa kalooban ng Diyos, sila ay nagpasakop sa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos, madali lang sila makakarating eh. Pero dahil sa katigasan ng ulo nila, inabot po ng 40 years. Imagine po ninyo, 40 years, parang ganito. Halimbawa yung Nuvali. Siguro ilang minuto lang kung babaybayin talaga natin ng isang straight lang. Tama po ba? Pero imagine mo, inabot ka ng ilang araw para makarating lang sa Nuvali. Diba kalokohan? Dahil kung saan-saan ka dinaan ng driver, kung saan-saan pit stop, kung saan-saan kang dinala nung nagmamaneho, yung mga nasakyan mo, mali-mali pa. Kaya dahil sa sarili nating kaisipan, sa sarili nating sigasig, minsan, hindi kagad natin na natatanggap yung biyaya ng Diyos, yung kaluwalhatian ng Diyos, kasi ang tigas din ng ulo natin. Naintindihan po. Kaya mga Israelita, sila yung napakagandang halimbawa ng kung susunod ka sa Panginoon, merong pagpapala. Pero kung ikaw ay susuway, merong sumpa. Naintindihan po. Sa panghalimbawa, si Samuel para kay Ana. Diba? Nasa sitwasyon siya na binubuli na siya nung isang asawa. Nung asawa niyang lalaki, si Penina. Binubuli na siya dun sa mahirap na sitwasyon na yun. At ginagawa siyang katatawan at kahihiyan sa lipunan. Pero ano pong naging pakiramdam o ano pong pangmaspi ng hawakan ni Ana? Yung Diyos yung magbibigay sa akin ng anak. Imagine po ninyo, hindi niya kinulit yung asawa niya. Uy, ano ba? Bakit ito po bigyan ng anak? Ganun ba yung ginawa niya? Kanino siya nakatingin? Kanino siya nakatuon? Sa Panginoon. Kaya nga lagi siya nagpipray. Naintindihan po. Kaya, yes, maring sa paligid natin may mga tao na nagbibigay sa atin ng pag-asa, nagbibigay sa atin ng mga, sabihin natin, na motibo para umasa.
Pero palagi natin ilagay yung ating pag-asa sa Panginoon kasi hindi niya tayo bibiguin. Naintindihan po. Sa mga tao, may kasabihan nga tayo, promises are meant to be broken eh. Kung galing sa tao. Pero kung galing sa Diyos, meant ba yun na mabali? Hindi. Kaya dapat lang talaga na sa Diyos natin ilagay yung ating pagtitiwala. Kagaya po ni Ana. Naintindihan po. At sa panahon po natin ngayon, tayo rin po bilang church na ngayon na namumuhay sa katapusan ng panahon, yung pagliligtas at pagtubos, pagkukupkup sa atin, ito na yung ating pag-asa. Pero for the meantime, habang naghihintay tayo sa pagdating ng Panginoon, meron tayong mga bagay na kailangan gawin. Ano po yung una? Itaas yung saro ng kaligtasan. Dahil yung pag-asa na yun, ay dapat maging pag-asa rin ng iba. Naintindihan po? Yung pag-asa na meron tayo sa pangwalang hanggang langit, ay dapat maging pag-asa rin ng ibang tao. Kasi kung mananatili lang sila sa pag-asa dito sa sanlibutan, sa huli, mapupunta pa sila sa impyerno, yung lahat ay walang kabuluhan. Naintindihan? At habang naghihintay tayo, gawin natin yung kalooban ng Diyos. Opo, mahirap. Hindi natin lubos na magagawa ito na mag-isa. Kaya ngayon, Diyos, siya yung tumutulong sa atin sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Nakakahingi tayo ng tulong sa pamamagitan ng panalangin. At merong Espiritu Santo na gumagabay sa atin para mas higit pa na magtiwala. At ano po yung isa pa? Yung pagsunod mismo sa kalooban po ng Diyos, isang paraan para matrain tayo ng may pagtitiis at may pagtitiyaga hanggang sa tayo ay maging ganap. Naintindihan po. Ngayon paghihintay, hindi po ito bagay na ihintayin lang na walang ginagawa. Naintindihan po. Hindi po tayo ganun. Tayo po yung mga Kristiyano na active na ginagampanan yung kalooban ng Diyos habang naghihintay sa pag-asa. Naintindihan po. Tandaan natin, nandito na yung pag-asa sa atin. Meron na tayo. Pero habang wala pa, sana sa natitirang buhay natin na pinangahawakan yung pag-asa na ito, gawin natin yung kalooban po ng Diyos. Lalong-lalo na sa darating po natin na Grand Bible Seminar. Meron tayong chance. Naintindihan po. Kaya sabi sa Biblia, sa kapanahunan at sa di kapanahunan, ipangaral natin yung kanyang salita. Huwag tayo maghanap ng, ay, okay, may Grand Bible Seminar ngayon, kaya na lang, tsaka mag-i-invite na ako. Maging sa kapanahunan, sa di kapanahunan. Tulungan natin yung mga tao sa paligid po natin para sila naman ay maligtas. Naintindihan po. Tingnan po natin ito. Unang Thessalonica, chapter 1, verse 9 hanggang 10. Ito po yung isang example ng church na naghihintay sa pagdating ng Panginoong Jesucristo. Ito po yung Thessalonica Church. Basahin po natin unang Thessalonica, chapter 1, verse 9 hanggang 10. Basahin po natin ang sabay-sabay, 3 to 1. Sapagkat sila ang nagbalita tungkol sa amin, kung paano ninyo kami tinanggap at kung paano bumaling kayo sa Diyos mula sa mga Diyos-Diyosan upang maglingkod sa buhay at tunay na Diyos at upang hintayin ang kanyang anak mula sa langit na kanyang binuhay mula sa mga patay, si Jesus na nagliligtas sa atin mula sa pagpapot na darating. Yung Thessalonica Church, sila po ay na-save din. Sila ay noon nasa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, ngunit sila ay naligtas, bumaling sila dun sa tunay na Diyos. At yung habang nung sila ay na-save, sila ay sabi dito, upang maglingkod sa buhay at tunay na Diyos. At habang sila ay naglilingkod, sabi dito, hinihintay nila yung anak wala sa langit. Naintindihan? Kaya naman, isa sila sa example para sa atin na habang naghihintay sa pagdating ni Jesucristo, yung paglilingkod ay mahalaga. Yung paglilingkod, sabi dito, upang maglingkod sa buhay at tunay na Diyos. Dati yung pinaglilingkuran nila mga Diyos-Diyosan, yung mga kahoy, yung bato, ganun. Pero nung sila ay na-save, nagkaroon sila ng katiyakan. Sila ay naligtas na rin at yung pag-asa nila ay nasa langit na. Kaya ang pinaglingkuran nila ay yung tunay at buhay na Diyos. Yung makapagbibigay sa kanila ng pag-asa. Kaya habang naghihintay sila, habang sila ay naglilingkod, sa puso nila, hinihintay nila yung pagdating ng Panginoon. Ito po yung shadow para sa atin ngayong church, ngayong panahon ng church. Naintindihan po.
Habang naghihintay yung paglilingkod sa tunay at buhay na Diyos, ito po yung ginagawa natin. Naintindihan po. Kaya naman, napakahalaga para sa atin na maunawaan na yung pag-asa na binigay sa atin, ito po yung pag-asa ng pangwalang hanggan. May kabuluhang pag-asa. Tunay na pag-asa, hindi po huwad na pag-asa. At habang hinihintay natin itong pag-asa na ito, meron tayong ginagawa. Huwag tayong maging passive lang. Naintindihan po. Kaya naman, meron tayong chance para gampanan yung ating tungkulin para sa pagliligtas sa mga tao sa paligid po natin. Lalo na dito po sa ating bagong venue. Naintindihan po. Hindi tayo nilipat ng Diyos dito para maging maayos lang yung ating church building. Hindi po. Merong kalooban yun ng Diyos para magampanan po natin dito po sa area na ito. At yun sana yung magawa po natin sa darating na Bible Seminar. Naintindihan po. Kailangan natin itaas yung saro ng kaligtasan para makita din ng iba. Actually, nung kinakabit po, kung napansin po ninyo yung tarpaulin sa labas, nung kinakabit po namin ito, doon nakikita ng mga tao. Yung mga nagmamotor, sa halip na tumingin sa ng diretso, napapalingon silang ganun eh. So, dito nila nakikita, uy, may church pala doon. Kinaniniwala po ako na dinala tayo dito ng Diyos para sa isang layunin. Para tulungan yung mga tao para sila ay masave. Para magkaroon sila ng tunay na pag-asa. Yung pag-asa na siguradong dadating, hindi yung pag-asa na sinasabi ng mundong ito. Naintindihan po. Kaya kailangan lang natin silang hanapin. Kailangan lang natin silang tulungan. Naintindihan po. Kaya naman, pag-pray po natin yung mga na-invite, ipag-pray din po natin yung mga nabigyan ng leaflet at sana, ipuin ng Diyos yung kanilang puso para dumating po sila sa darating po nating Bible Seminar. Kailan po yun? Kailan po magaganap yung ating Bible Seminar? Bukas lang? Kala ko bukas lang eh. Bukas hanggang Friday, okay? Baka sabihin niyo po, okay, atin ka sa Bible Seminar, Monday lang. Huwag naman. Sabihin niyo po, Monday to Friday. Okay? So sana po, yun nga, magampanan po natin yung tungkulin natin bilang isang Kristiyano habang naghihintay dun sa pag-asa na ibinigay ng Diyos sa ating puso. Lalong-lalo na nakikita po natin na yung mga tanda ng katapusan ng panahon, talaga nangyayari na nagkakaroon na ng katotohanan lahat ng sinasabi ng Biblia. Kaya sana, yung mga tao sa paligid po natin, maunawaan din nila kung anong kaligtasan na natanggap po natin. So hanggang dito po muna. Bago tayo magtapos, tayo pong lahat ay mukot manalangin. Banal at mahabagin naming Amang Diyos, nagpapasalamat po kami dahil sa biyaya ng kaligtasan na pinagkaloob niyo po para sa amin. Dahil sa biyaya ng kaligtasan, ngayon po ay nagkaroon po kami ng katiyakan na makakapasok na po kami dyan sa inyong kaharian. Ngunit habang inihintay po namin ito, pakiusap, tulungan niyo po kami upang magampanan po namin yung dakilang utos na ibinigay niyo po sa amin para tulungan yung mga tao sa paligid po namin upang malaman din po nila yung kaligtasan. Alam po naming Ama na hindi po ito magiging madali at mahirap ito para sa aming pisikal na katawan. Pero pakiusap aming Ama, kayo po yung manguna sa bawat isa po sa amin. Pagkalooban niyo po kami ng karunungan at kaalaman at kalakasan upang magawa po namin silang tulungan. Alam po namin na hindi po namin magagawa ito ng mag-isa. Kaya sa iyo lamang po kami aasa at magtitiwala. Sa natitira po namin schedule para sa araw po nito, kayo na rin po yung bahala na mag-ingat sa bawat isa po sa amin. Lahat po ng ito ay dinadalangin po namin sa makapangyarihang pangalan ng Panginoong Jesucristo na sa amin ay patuloy na nagmamahal. Amen. So, salamat po sa pakikinig.